FM. Ito ang 107.7 Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad lumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Crime and Justice. Crime and Justice. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, mga kasimanwa. It is now 8:02 in the morning. Crime and Justice. Crime and Justice. Again, good morning sa mga suki naton nga mga tag-pamati. Arawan kita sa aton karang lunisan nga programang Crime and Justice sa prangkahan. Yes, number 107.7 Energy FM Kalibo. Mga nangan live GDS Broadcast Center. Aton karang partner, Attorney Axel Gonzalez. I-ready rong elevator ha. Kat manual. Ipabirata kay Nangging pa third floor pag abot ni Attorney Axel. Ay malapit na siya. Malapit gun man kita sa katotohanan. Iya magkaroon ginapasagamatan ta ha. Rung pagbisita. Aton nga mga suki. Una sa may Kalibo Public Market, rong mga opisyales. Ito Fish Vendors Association. Sa aton nga may Kalibo Public Market ay nako. Sa kabuhay-buhay nga problema. May solusyon pa ba? Pamatian pa ba? Ay daw nabubungo niya ni Sandra sa katahimikan. Ay daw uwamat na sabad sa mga query, sa mga communication niya ginpadala. Daw kugang sa pagrespeto sa isig katawo. Daya rong kabangdanan nga naglapit go niya katon sa broadcast center. Katon nga mga kasimanwa. Ay sa aton nga nabuo man nga information daw next month tuod ay daw pilang next month kung matabira dag-un gali bukunyak month. Naalala ko nakaistorya ko sa broadcast center, yes, I mean sa through phone patch, no, si Mido Head Mary Gay Kimpo Joel. Pag daw nagligad nga dag-un panganiman to. Hasta umabot dayang dag-un 2024. Daw May, tapos nag-June. Makaroon August gon, inog September gon. Pero wow takit at bati-bati.
ihalin anay kunurong terminal it madalag libakaw nga to mga jeep di kara sa may gilid it City Mall. Agud mas maging magapad kuno rito nga pwesto. Nahalin gunman. Pero yan ay kita, no? Sa concern nga iga paabot katon. Bisita naton riya sa broadcast center. Kilagahon tanay sanda, no? Unahon tanay rakon nga friend sa line number 2. Ag line number 3. Daywa. Okay. My friend, rong presidente Fish Vendor Association sa May Kalibo Public Market, Kasimanwang Rosalie Tampos. Good morning, madam. Good morning. Gabigin mo kasi manang Jopel. Gabigin sa mga nagaplamati sa rayang station. Gabay pa nga niyang raamon nga nagpaabot ay magkaatawad kahayagan sa kadagayaan at sa gaplamati. Ayun. Mas mabaskog di yarong mic 2 naton kaysa sa mic 3. May dyan mabaskog ng boses ni Kasimanwang Rosalie Tampos. Again, check naton Kasimanwang Rosalie. May Ayun! Kita mo, kanamiton galirong boses. Kita mo, kita. Kaina, medyo hindi na akong kabatian. Makaroon, your golden voice ay kanamiton kita. Ora mo pagtamya uman? Med ay nga agahon gid kimo kasi manang Jopel gabigid sa mga nagaplamati sa rayang station. Kabay pa nga raamon nga paabot makaron ay makataot kahayagan sa gaplamati gabigid sa mga natungdan nga mga amon nga napaabot sa amon nga na istorya kimo. Doon gidrong aton nga katuyuan kara. No? Ikaw rong presidente, di ba ya? Oo. Fish Vendors Association sa aton nga May Kalibo Public Market. Okay, so iyagon. Sigurado nagapamati makaron dong Kalibo Public Market, no? Sa aton nga hinunanon makaron. Kaibahan mo, please? Good morning po, sir. Si Iberus Aninang, sir. Ikaw dong? Board member po. Board member man. Si ma'am. Mag-join ka kamon, ma'am? Bali tatlo sanday no? Daywa. Si Kasimanwang Rosalie ag si Kasimanwang Ivy Rose do aton nga makaistorya. And in a while, mag-aabot si Attorney Axel Gonzalez, no? Agud maka-explain gid katon it bayad sa mga gusto nyo masayuran nung kinamatarong man ninyo. Mapangutaan ako anay kay Kasimanwang Ivy Rose, pilang dag-un ka na sa aton nga Kalibo Public Market? Actually, sir, mga 20 yun ako, sir. 20 years. 20 years. Kita mo. Si Kasimanwang Rosalie? Mga 38 years yun Bata ka pag matinga, no? Nasayuran tuloy natin, sorry 38 years. Wa pa ako natawo na kaon sa Kalibo Public Market. Kamusta naman yan, no? So, dapat rung pag taon naton importansya sa mga tawo nga ra. Isaid man naton nga rong market, sambilog sa ginasaligat aton mido, no? Nga nagapasugod kwarta sa kabanit aton karang munisipyo, no? Sambilog ita dapat sa gina-consider doon nga ni rong importansya ag rong kortesiya ag pagrespeto hay una gidapat kinyo. Kasimanwang Rosalie, do inyo sa nabuog ko nga information sa pilang beses yung man naton nga pag-istorya ro mga letter ninyo nga padaga sa munisipyo address sa aton nga alkalde, may mga response mataka mo nga nababaton? Wag itagani ron kasi manang Jopel raamo nga mga abo nga mga letter nga itong ipadagahay mga noted ro iba, pero kung last nga rangon namo nga pagpadaga letter hay ginatubang kami ni Mayor sa tindahan mismo. 3 times na kami ginatubang ko. So, waman gabi gahapon nagkasugot dahil ako mismo ay niyang wagagi ako nagpasugot. Siyempre, as a president, as a ginatawaan kita
salig ko atong mga kaibahan, gabigi do mga vendors, ag mga membro namon, ag ka-opisyalis namon, nga kung ano man do amo nga ginistoryahan ay, ag kung ano man do amo nga ginkasugtanan ay, kailangan ani nga magrespeto ani ako sa akong mga ka-opisyalis, ag akong mga membro, gabigid sa kabilugan, ito yung Kalibo Public Market, dahil anda nga ron nga pagtiwala ay nasandig man doon sa among pag-atubad ngan. So ngayon ay niyang nag-abot sa point nga dapat kunta nga mag-atubangon kami kay Mayor ay nagkasugot kami ka among mga membro nga daya ra among ipaabot kana, daya ra among mga concern nga ginapaabot kana, agro among mga hinyo nga tawa man kami manami nga sitwasyon ay rin naman kasugtanan kung ano man ang mga ginhambal about sa mga memorandum agreement namon mo man among ginpadala nga letter request kanda. So ngayon, wauta kami ni nagatubang ni Mayor dahil yung taon na authorization kay sa atong Meadowhead. Okay. Sa atong Meadowhead, no? Kay kasi manong Mary Gay, no? Imo natin nga Meadowhead. Well, anyway, kabuhay-buhay with Abira, no? Dapat kabuhay yun man na solusyonan. Pero ano rin yung gustong ipaabot nga hindi makomporme rung aton nga mga vendors na sa katuyuan aton nga rang LGU no Mido sa iga-construct nga Kalibo Public Market. Nang kasi manang Jopel, una-una sa tanan hay sa among pagkaysayo jagi nga ginapaobra, gina-construct ra aton nga Kalibo Public Market, hay una gi kaming nalipay. Naila kami nasadyahan kasi sayon man naton atong Kalibo Public Market nga haron yun yani man nga wagid sa ayos man, agwa man gid it manami nga kuan kay mahigko, ano ba kumbaga hay may manami nga nga establishment di karon nga bag-o pero wa baga it nga maayos ang kailangan bag-ohon yung gidman. Ay naila ta kami ron ay niya nga makita naton nga gabaligyaw ta kami sa malimpyo ag sa manami nga sitwasyon baga. Hay ugaling ay wa ta kami abi kasayod kung ano ro anda nga mga plano matakamon. Dahil una-una agi wa man kami nanda pag iagi baga sa due process nga eksakto baga nga kung kami ginarelocate kailangan ipatawag man nanda kami o kaya hay maskin sino lang sa among mga officer nga daghon nanda sa site kung si kami nanda ginarelocate agud makita makabulig man kami makasuporta man kami kanda nga ring lugar nga ron hay hambang man namon nga komportable man kami. So nangyari tanay wagit abaga kami ginanda pagkonsultaha wa mat nangyari nga mga public hearing wa man nangyari nga mana abi nga ginahambal kami nga ruyon inyo nga maging relocation. Hay so nagkangawa kami nga hamat ganon nga hamat ga pinaobrasan da nga wagi kami kasayod. Ag una-una sa tanan, hay kapag hindi agi kami sa anda nga relocation nga rong ginapadaghan kamon. Una-una gagi hay gutok, ag magapit pa kami sa sementeryo, magapit kami sa eskwelahan, ag lugar nga hay hindi kagita kami maggutok kung ihaling gid man nanda kami tanan. Dahil doon matagidra among nga hinyo, nga, kung gina-relocate nyo ro Kalibo Public Market, ay tanan kita kami ihalin. Siyempre, rumubunga kagay, hindi dapat magawatak-watak kung anda mga pagpanindahan, do anda nga mga ginatuyo nga mga bagakon. Ano rong nabuo ninyo karang ugaling wa nga ni public hearing? Wa nga ni kamo na kaistorya, no? Ag sa hagang bagunon nga or sa na-mention mo kaina kasi Manwang Rosalie, no? Nga wa gid gida na site visit no nga naka-invite man lang kinyo to check the area, nagmato-mato utasanda, and then here comes the time nga ihalin na lang kamo ito ag kamo lang mismo sa inyo nga pagtansya nga hindi kaigo tanan ng mga vendors rito. Ngani kung hindi kaigo tanan may mapaiway. Hay kaguoy man matuod ng vendors nga hindi madaga rito paano ang negosyo since anda maplastar. No? So paano da ano ro sabat kinyo nga hindi kamo maghalin dito dahil hindi man kamo kaigo tanan naggutok bulok rong area? Ay randa man lang kamong sabat hay temporaryo malang manaron. So kung temporaryo malang makon hay hindi kita mag-abot it kung mga dewang dagon abi nga hindi ta matapos pag-construct ro bag-o nga tindahan. So rumatabot akamon di karon sa mga mga vendors aban pa makay mga magugang makita man naton ni sitwasyon baga nga ruandang ging obra nga relocation hay parang hindi kaya aya maskin nga ni rugaagig hambal gani nga anot aron makaron baga mabudlay ag tan-awon nimo hay mga mainit
kunda man makon, anda man ko tagin obra nga relocation nga ray, maski taas-taas lang na bungbunga, medyo open space baga. Hay medyo magnami man daan da nga ginataw ka man as a taxpayer it Kalibo Public Market hay tawa man ko ta kanda kamit pribilehiyo man nga pabor man nga manami man among mga sitwasyon igtuman nga roon baga nga may drainage, may una nga natawag nga may tubig. Una ron, adang obrahan anit bilog anay, bago man nanda kami i-relocate igto, ayuso man nandat mayad. Bukod do yun nga, tanawin, anay mo nga sa printe, kung maagto naman ninyo, masing ruga pa ni dahanay, magayo agi kami sa customer. Kasi ro, andat, agi nga patunan niya sa ngang magayo, sa iba naton kung mga misplaced nga mga vendors nga ron nga bigay makaron ay may kung sino nga tayo gayes ay pwede ta kahalin ay paano daw wagan na gayes nga ron paano ron nagnunga sinsa na mabutang ron sinsa na ma-occupy it bagbaligya di nagita sa daganon doon ay sino pa kamon makaabot ito kung in case gid nga madayon do relocation sino makaabot kamon ito magbaka dahil abo sa iba naton abong talipapa makon sa daganon. Hay, kung ako man luga panugbaka, hamat maagto pagit ako rikato, abi, ay haya may malapit man, along the highway man sa akong pamanawon. Hay, di man among makonsiderar baga, nga tawa man nandait, manami man nga, kuan ay vendors na kami, bukod kami na hambal nga, bukod wa kami ambag, ya sa atong munisipyo, hagos yan ro ako nga mga kaibahan una para makakomply yang sa mga bagayran kabaabo nga mga delinquent ay nahasay raman nato nga may nag-agi ani nga kalamidad sa aton nga niya nga banwang Pilipinas nga hagos ta na do tawo di kaguwa di kapangita ay do bugaban man ako mga vendors ay mga naka-delinquent di ibang nga iwa ani sa na nakanegosyo wa man niya isa na nakapangita it eksakto grundaya malangani nga year nga ro nagmumadayad ro kalakalan nato ni sa banwang Kalibo ay makaron kapilit yan nga i-comply gid agod kun in kaso gid man nga mahuman do bagong tindahan ay makalugar man sandag makapadayo man sana nga negosyo. Ayun. Ru natabo tabi kara, no? Umabot yun sa daya kara nga punto nga kamo nga mga vendors, negosyante na sa Kalibo Public Market, ay wag da nakabaton nito formal information wa nakapangayo man dit inyo nga mga suggestion no basta lang sanda nga nag-decide may mga communication man kamo agin paabot what public hearing wa nag-agi sa insakto nga proseso din inyo makaron nga gustong ipaabot no sa pamunuan ni LGU Kalibo. Well, hararong mas manami nga venue and we are very fortunate enough, no, nga aton nga partner, Attorney Axel Gonzalez, ay iyagon makaron sa Broadcast Center. Ang first time da nga natabo, nga rong Crime and Justice, maga face-to-face kami ni Attorney Axel. Grabe rong karisma nyo, nga napaagto ninyo sa Attorney Axel, iya makaron nga adlaw, ha? Attorney, good morning. You can join us now. Oo. Gwapong-gwapo gihapon. Gihapon nagabawas yung kagwapuhan. Good morning, kid attorney. Gihapon gabawas yung kagwapuhat pagkatisoy. Grabe, tagani rana, kita nga, pagkuhan kamon. Eddie Gutierrez ng Aklan. Halin sa airport, diretso gagiya. Live ako rin, importante ang nga issue nga nga gustong ipaabot sa atong local government unit. Which is of course yung issue ng kanilang tenure as ika nga atong tenure nila as vendor sa Kalibo. Now, punto is habatian ko man imong humble pre. Good morning anay sa atong gapagamati sa Aklan. Live sa Attorney Axel sa program. Atong mga gapagamati sa Energy FM. Ay, dali lang. Gapabakolod dapat pero gin-priority na kamoy, ha? Thank you, attorney. Pasensya nga. Hinapoy mo sa third floor. Halin ako sa ganas, nag-alaga patakot kanding. Hapo-hapo pa ako. Pero punto is, harap rin job. Do issue, madali Any issue, any problem, dito sa local government, sa Aklan as a whole, madaling gawin yan, madaling solusyonan kung maging transparent yung sanda. Yun, exactly. Apparently, doaton nga ang mga kaibahan natin sa vendor nga grupo, they want a written commitment yes. from the local government. Hindi pwedeng
widow, verbal. Aha. Walang basis yan eh. Wala. Now, kung talagang sincere kayo at gusto nyo matulungan at matapos ang problema sa aton nga lugar, ay dapat ay magkaroon kayo ng agreement. Now, ang alam ko, nagbigay ng agreement ang memorandum agreement ang grupo ng mga vendors. Okay. But apparently, hindi naman sinasagot in writing. Yun. Verbal. Anyway, it also reminds me of Napokesia. Ganon din sa Napokesia, kaya nagkakagulo eh. Ang Napokesia, ganon din. Wala rin written agreement. Meeting sila ng meeting ilang beses, but walang minutes, walang kung ano. So, palibot-libot sa akyan, what manabo? So, I would suggest nga, para kwan, sinasabi nga natin, to be a leader, maging leader kahit mga akyanon, you should know how to bite the bullet. Di ba? Yeah. You have to bite the bullet. You have to come out with an agreement with the people. Transparent. Ang alam kasi ng iba natin is to bite the litchi plan eh. Ayan. Malambot yun. Malambot yung litchi plan. litchi plan. So anyway, point is, para sa atong kahigayunan at atong probinsya, dapat ay matransparent kita sa atong transaksyon. Walang kamag-anak, walang kaibigan, di ba? Pare-pareho lang tayo dapat. So, what is good for, yung bang, para ma-diffuse natin do misunderstanding, miscommunication, na yan, it should be in writing. So that ang mga vendors, ang grupo, will be guided also kung ano andang obrahon. And apparently, meron pang sinasabi, I don't know, na baka kasuhan pa sila. Di ba? Yan. Hindi na tama yan. Kung kasuhan ninyo ang vendors, ay hintayin nyo ng kaso ko sa inyo sa human rights at saka sa ombudsman. Don't abuse any authority. Ayun, may ganong pagpamagag nga kung hindi magsunod no sa andang gusto nga on that day maghalin ka mo ay daw magiging obstruction do yun dong ginpaabot kinyong info? Maging disobey ko no kami. Hay Obedience. obedience ko no. Disobedient. Anong disobey? Disobedience ko No, no. Hay basi ko no kami paro makuanan dahil hindi ko no kami maghalin. Samitan nanda. Nga anda nga kasuhan ng mga vendors. Pwede man. Ay ako actually, nag-contact ako si Ivy. Ay medyo, hindi pa ako eh. Ako presentar sa grupo kara. Ay galing kita ko man doon nga punto. Agkabuhay nga Nga problema ra. medyo pagpigos eh. Yeah. Pagpigos, why? Hamat bukod pagpigos ay bukod transparent no transaction. Kaya uwi man na tao. Yun. Kasi mo lang, Ivy. Diba? Oo, may gusto kayong paabot. Akon pabikawon sir nga gapit kay Sir Axel hay do mga delinquent ba sir as of now abi hay di karon sa relocation nandang ginabutang hay wa ta nabilong di karon the delinquent sanda taga provided andang sarili agdo andang ging offer is check in jail tag nasunog so sanda ta marent it yugta ag sanda mapobra it pwesto. Gali. Oo. So, doon ba akong ginginyo kay Sir Axel nga, kaguoy do mga ibang delinquent, nga mga gabaligya it mga tawas una sa guwa. Nga pila man lang rin ginakita. And then, after that, nagpangutan na kami sa ibang mga abogado, hay, randa man nga ginahambal kamon, hay, hindi na magbaton, dahil nga ni kuno, pag umabot nga ni kuno time nga kami mismo ro magsukong man, hay kami paro pwede mapailan it kaso. Sambilog pag namon niya nakubaan, hay by hook and by crook kuno hambay ni Ma'am Gay, ay this coming September 8, hay cordon gid kami. Oh my. Arot, Attorney, what can you say about that? Sa pilitan niyo, tara. Sa local government unit, don't ever think about it. Huwag niyong isipin yan. Kakasuhan namin kayo. Kakasuhan ko kayo. Or maybe We'll go to the Human Rights Commission on Human Rights. if they do it. Yes. Or maybe Subukan they're just nila. bluffing. And then, challenge yan eh. Gipitin niyo ang tao at maglalaban tayo. Meron kayong Commission on Human Rights na ipafile,
at meron pa akong pa-file sa inyong ombudsman, tingnan natin. Sa mga nakikinig Walang ngayon. ganyanan. Sa mga nakikinig Pareho ngayon ng lang mga... tayong aklanon, magtulungan tayo. Yung mga And we have to be vendors. fair. Attorney, yung mga vendors na nakikinig ngayon, it might cause, fear, anxiety on their end. Dahil hambawin nga by hook or by crook, no? I-cordon ka muna. At kung hindi ka mo magsunod ka mo, disobedient, makasuhan ka mo. So, what do you think? Are they bluffing or are they gonna do it? Sabi ko nga, gagawin na lang nila. Huwag na sila mag-bluff. Gawin na lang. Oo, challenge. Gawin nyo. Gagawin na namin ang alam namin. Under the law. Under the law. Attorney, dito sa Sundin natin ang mga... batas. Sa mga Hindi tayo dito palakasan. Hindi tayo yung malakas o popular tayo. Ang sinasabi ko nga, kung gusto mo maging leader ka at mga akyanon, gusto mo makabulig sa aklan, you should know how to bite the bullet. Yun. Not the leche flan. Not the litchi plan. Litchi plan. Sa process, attorney, legal basis, kasi pilang padagawon sa date letter, no? The Vendors Association, wamat na nagabalikan da. Pilang beses yung sanda naghinyo hinunanon, no? Although lately may nagatubang gidman, no? Pero wa man yan ni minutes. Wa man nagkasundo. Hindi man magkasundo. The point, ang gusto ko ipunto, attorney, sa mga gantong project ba, hindi kinahangan it public hearing? Kinahangan because public interest is involved. Yeah. Hindi, ilang tao ang involved dito eh. Tapos imo sahon mo at sakla. Ano ron, Lucky Nine. We are playing sa kabuhayan ng tao, livelihood ni tao. Yeah. Now, kung bukunta kinyo importante yung livelihood, gusto niyo higya-higya. Gusto niyo mga pa-beauty-beauty. Ay, okay lang yan. Pero do not sacrifice the right and interest of the people. Because mahirap yan. Hindi pwede. We have to, at all times, priority ang kapakanan, yung livelihood, itaong bayan. Now, I saw and I read the proposal ng ating grupo sa vendors. Very reasonable. All they have to do is just to answer it eh. And then, what is your counter proposal? This is the proposal. I'm reading the proposal eh. Okay. Pwede. Fixed monthly rental fee for our stalls and tables. Magain doon? Gusto nanda masayran kung pilaruan ng bagayran. Fix. Sabto nanda. Okay? Pangaywa, percentage increase in rental fees every year. Natural may increase. Ba't baka naman 30-40% di patayon, pinag-aas mo or tao. Kaya dapat malaman nila. You should be, say, 5%, 3%, something like that. It's government. 3% is good enough. It's government eh. Ngayon, ito pa, yung measurement ng stall. Baka naman may mas malaki, may mas maliit. Mas may priority. Di raffle ninyo. Kung sino. Dapat ganun ang isagot. Dapat ganun ang isagot. Sagutin nila eh. Yung numbering of stalls must follow procedure ng sectioning ng vendors. Yung stalls, no? Ito mga valid issues being raised eh. Bakit hindi nila sinasagot? Natanggap nila ito August 15. Almost 2 weeks na. Whatever, 2 weeks? Hindi ako magaling sa math. All vendor must follow new market, including those with provided to have settled their obligation. Delinquent, including in delinquent accounts, siyempre, bayaran na lang yung utang niya. Pero walang discrimination. Okay? Kasi lalabas na dito, kung sino yung sinasabi sa Tagalog na iba yung tinitingnan sa kaysa tinititigan. Di ba? Kasi tinititigan at saka yung tinitingnan. Iba yan. Ayusin ninyo, maging fair kayo at huwag nyo takutin yung tao dahil hindi ako takot sa inyo. Ayaw ko lang itong mga taong to. Lumapit sa akin. Di lamaban tayo kung talagang aapihin tayo. There's no way. No way out eh. Constraint eh. Although it's the last, ika nga yung pinaka kuha natin, yung sinasabi natin na option, pag wala na talagang option, siyempre, if pushed to the wall, you have to protect also your rights and interests as vendor. Hindi naman pwedeng
Titirahin ka ng ganyan. Yung goodwill sa vendor, extended to all vendors. Ano ba yung goodwill? Magkano? How much? Wag na. Goodwill na yun. Dati ng vendors, nagbabayad na sa inyo, nakikinabang na kayo. Yun. Sagutin nyo yan. Tapos start and end of the new building construction. Ayan na hindi natin alam kung sino. Ang punto is, all they want, in short, dito, ang gusto ng vendors, transparency. Yan. Sabihin nyo na, spell out the kwan so that alam nila kung ano ang issue at kung talagang fair naman ang ginagawa ninyo, edi magiging katulong pa ninyo ang mga vendors sa pag-ayos sa palengke. Hindi yung kayo mag-ayos, hindi naman kayo vendor eh. Taga-kolekta lang naman Taga-kolekta lang kayo ng taxes ng vendor. So, ayusin ninyo. At huwag niyong takutin sa lahat dito sa Aklan, kahit saan kahit sa Napocassia. Marami akong alam dyan, although hindi ako nagkukuhan dyan ng abogado, pero alam ko yan, na walang takutan. Huwag niyong takutin yung tao, dahil kasi madali lang naman to eh. Madali lang naman ang problema, vendor, Napocassia. Maging transparent yan kayo, pinaka-reasonabling tao, Aklanon. Huwag niyo lang abusuhin. May paglalagyan din kayo pagdating ng araw. Klarong-klaro, attorney, no? These vendors, all they want is transparency. Yes. No, gusto nang damasayran kung ano gid rung plano it gobyerno lokal it kalibo, no, sa atong namido. Klarong-klaro galisan ng letter nito fixed rental kung pilagid man. Ay base kung may paboran ana matuod, no? Sa positioning ng daigto, di ba? Iparaffle para fair. Hay, sa doon nga bagay, attorney, what do you think is the reason nga hindi nanda masabat? Yan ang sinasabi ko. If you want to be the leader of the Aklanons, you should know how to bite the bullet. Not the litchi plan. Hindi nga Litchi plan. Litchi Eto, plan. diretsuhin na natin, attorney, kasi I've received a report, no, this past few months, nga may mga pizza guwag nung sandarong magiging daw kontraktor daw ibabayad sell no ro mga pwesto dayon una sa magiging bag-ong Kalibo Public Market. Agmay mga negosyante nga ginakubaan nga basi hindi unsan dayon makabalik pag okay na yung market, rubag-ong market, dahil may bag-ugon nga ipabutang ito nga pwesto sa mga nagabulante it pwesto nga ra nga sanda mabuo ag isumbil din nanda sa pila ka mga negosyante nga tubuan nanda. Mga makaruyin ba ya? Kasi kung may fixed amount, hay masayuran it mga negosyante, mangawa din sanda hamat ibarang offer kanda. Maybe that's the reason nga hindi masabat-sabat rong proposal it aton mga I'm not vendors. sure about that. I'm not privy about the so-called mga potential na gustong mag-upa. Yeah. Ba't kawawa naman ang mga vendors? Ay kung ilagay nila, assuming ilagay nila 100,000, 200,000 kada pwesto, patay ng boxing. And we will not agree with that because we will always invoke the equity of the incumbent. Exactly. Kung hindi ka mo't English. Equity at incumbent. Kung sino rin mga dati, priority. Hindi yung bagong player na, magapit sa guwag, wakaside kuliting, guwag. Kasi nagiging practice na ito, bisan nga ni sa mga flea market, no, during ati-atihan, dugasugod yang karon kuno sa Cabanit Municipio is 6,000 to 9,000, I don't know, pero rum mga nagaupa gaabot 20,000, 30,000 kasi may nagiging third party. No nga sandaan ay rumabuot pwesto ag sanda dayon masumbil basi duyon ba rum matabo nga ni wa sandat ginapagawa nga fixed price, no? I will see into that, we'll dig deeper into that, no? Sa mga ginpaabot katon nga mga concern. Di importante ang mga karon sabto nanda. In writing. In bukod verbal. Maroon man sa Napocassia. I always encourage ang Napocassia din sa kanila. Yan din ang problema nila. Same. They were dealing with the LGU province. And then, ang nangyari, wala namang
kasulatan kung ano ang pwedeng gawin. Ang alam ko, papailan sila ng kaso o na-filean na ng kaso ng forcible entry. Para na-file na. O na-file na, okay. O sagutin natin kung sino ang kwan. At then, ibang kumukuha ng leverage, tapos isettle. Takutin ang tao. Takutin. Hindi na. Forcible entry, ano ba yan? Ano ba naman forcible entry na yan? Unang-una, are they in possession of the properties na napukisya? Bago pumasok ang mga napukisya. Hindi! Ang nakaposisyon dyan, mga tao eh. I don't know. I'm not sure sa ganyang sitwasyon. But there is always guideline always with the vendors and napukisya. Everything should be in writing. Everything should be transparent para guided ro atong mga kasimanwa. Bukod nagahula mo kung ano gagalaw ni mayor, kung anong galaw ni gobernador, kung ano andang kwan, tinuntot aron. Inuntog itaron nga kwan. Dapat it should be in writing everything. Para at least may pag-umpisahan ka mo sa istorya. The letter ninyo, kasi manong Ivy, kasi manong Rosalie, dated August 15. 15. Yes, The, yes, kasi the, manang the Joker. latest one. Oh, at din yung proposal. pinaka-last namon niya Last na proposal. mga ako. Pero yung mga previous ng mga letters ninyo. Start kami Noted, mga noted lang. Ano yung start? Noted. Ang galing. Noted without response. So, daya nga ra siguro, napareceive mata ninyo da. Oo, Yes, yes, may copy partners mata kami. Oo, ako 15, no? Ay, naobserbahan ko, abe, I also have sent a letter na sa LGU and then they send a response on or before 15th day after the letter is dated para hindi maglapse kasi alam nyo na ang mangyayari, no, mag-ombudsman yung nag-send sa ease of doing business, ARTA, and then all, no, may sagabtano na be. So andang way of delaying tactics, no, on the 15th day ma-response, and then the response is not directly on the concern of your letter, kundi yung noted pa lang, will refer it into legal counsel, mga ganon, tapos wa man gihapon it klaro nga sabat, no? At rin pagmamakaroon mga delaying tactics nga, ano manami ubrahon karon? Sabi na to dyan, anahay, kadali at ang problema kung tara, kung andagat ang sabto niya at anaro, mga do request it mga tao. Para magkaliwanagan baga, there's something they can start, hindi pabalik-balik. Kung pinalik-balik mo lang randa nga ra, it's like a volleyball, pasar bola, pero what na yung, hindi matapos-tapos sa istorya. So, siguro it's incumbent upon the local government, no, para sa kaygayonan itanan, para fair sa tanan, that written answer should be given to the people para maging transparent. At wag na silang magkuha na sabihin nila na kasuhan o iharas na kaso yung mga tao. Dahil definitely, pag ginawa nyo yan, at ika nga wala sa naman sa lugar. At alam mo na, tao yan eh. Hindi naman kuhan yan. Hindi naman kuhan yan. Kaya nga, kayo ang leader eh. And then we will be preparing a case before the Human Rights Commission on Human Rights at saka Ombudsman. Tingnan natin yung galing nila kung sakali. Nakailan letter na ba kayo? Kasi manong IB. Abuo to, sir. January pa kami nag-start. January of this January year. 12. January 12. Oo, more than. Ag nakapilang send yun ka mo. No. Ag sa mga letter nga ron nga mga na-send ninyo before, wag that reply ka ron. Uwa to ron, sir. Kasi actually, nagpati kami sa mga SP, nag-attend yun kami ito. Kaso siyempre, uwa man yan, nakabilong amon ito nga. Wa naka-agenda. Oo. Ganon. Pero natatapik matay ito SP ba? Okay. Pero sa SB, wagid. Pero Other may letter matters man na kami lang. una. Nag-send man kami letter. Dahil kung magpadagabi kami sa letter, tanan doon ay Naka-copy furnished. Very pati good. kay Mayor, pati kay sa Mido, sa kay Vice, Sangguniang Bayan. Una ba? Kaso igtungan iko kung mag-abot yan iko igturo among papel sa Sangguniang Bayan, ay ginanoted malang.
Wa ba gina-agenda nanda. Pero ayun, ang gusto kong pangutanon. Sa kabuhay kara, even once, wag ita na agenda Wagid, sir. hearing it sangguniang, sa session sangguniang bayan Wagid. na. Actually, si Mayor akamon do nag-atubang daya nga ning 3 times nga nag-atubang kami sa public market. Kasi nga ni sa kabu tara amon niya pinadaga kasi may iba-iba bi kami sir nga pagpadaga dati. May amon mata dati nga fish vendor ag may isang bilog pag niya tag sa kabilugan. Nga nga letter. So doon yun doon nagsabat yung kami ni nagsabat yung kami mana ni Mayor sa pangatlong aron. Gusto ko masayuran. Total nag-atubang kinyo si Mayor Sucro. Hay, uwa man nagkasundo. Uwa. Uwa man na-meet do mga gusto ninyong masayuran kung taag matabo. Ay ano lang purpose Uwa. pag-atubang na nakato daw nag-uyang lang it oras. Hindi, actually, si Mayor okay matabi si Mayor Kaya kung sa baga ginasabat na matakunta ramon yung mga pangutana. Kaso, do problema abe ay bukod bagat klaro, sir. Bukod klaro. Bukod direkta. Direkta, madya kung sa bagay, ruga sabat man abi gahapon kamon, is do department head nanda. Like for example, balikan naton do mga time nga itong nagatubang kinyo si Mayor. Anong mga concern rong ginpaabot nyo kana? Sa una-una sir ay siyempre sa relocation site namon. Okay. Naging request namon do tuting reyes yung kunta. Mhm. So naghambal man ta si Mayor nga kung gusto gid man na ninyo di kamo magaong sa SP. Oh my goodness. Tawa na ba kami nga kami igturo magano siyempre ay But that's impossible. Oh, sanda ro may authority, sanda ro ginhalal naton, sanda dapat dung mag-guide ka ton, no, kinyo. No, bukod ipasa kinyo ro bola. Like what Attorney Axel said, parang volleyball na lang, pasa-pasa na lang. Kasi if they really want to help, ay aksyon na nanda, sanda girumano ko, bukod ipasa kinyo pabalik, nga kamo lang mag-request ito. In fact, ginpahuuhan nyo niya ni Ron pero ginaubra ko nung butangan or plastaran it mga heavy equipment. No, do yun na lang. Hindi, ang actually naging sir, purpose. the first tabi karon niya pag hinyo nanda igto sa SP, hay kami kaibahan karon as vendors. Okay. Sa una-una gid, vendors ag equipment. Kaso umabot sa sa time ging amend. Okay. Ging amend net uman do andang ito nga maging equipments For lata. equipment na lang. Oo. So, rupang na karon sino ro nag-amend? Is it the Sangguniang Bayan, Office of the Mayor, or the Sangguniang Panlalawigan? Doon duwa ko sayod sir. Pero pag abag to binamon ito sir, ay ito sanday Ma'am Gay, sanday engineer, sandar ito. Pero nag-atubang mana sa SP. Tapos, pag sugira kinyo directly, babati lang ninyo sa mga news nga Opo. Rutoting Reyes is for heavy equipment na lang. Opo. Oo. Kaya nga ni doon man amon niya unang ging rebuttal ba kanda. Sabay ka mo nga nag-agtweet to consider do yun, tapos iniwan kayo sa tabtaban, ang gusto lat anar na tabo, ngarong heavy equipment lat ito magamit. Doon lata. Opo. About, time nga naka-istorya noon si Mayor, ay hambalatan ni Mayor nga kamo lang mag-agtweet sa SP. And actually ging pangayuan mata kami ni Mayor proposal. Okay. Okay mata si Mayor Okay. Ging pangayuan na kami proposal nga kung siin good amon niya nga Simbanda di karon sa Toting Toting. Reyes. So kung kano matangani ay gasugot matakunta imaw. Pero nga ni kami anang napagaong ito sa SP. Okay. Ay ginahambay matangani nanda so mga department nga hindi nga ni kami pwede kasi hassle kuno di karon. Okay. So, Ay ambay ko nga ni parehas manggihapon niya naging hassle doon kasi gamiton manggihapon kasi doon na binandang relocation kamon sir. Umpisa di karadampi sa Clifford ngaron hasta rikon sa Ponix. okay. Di ba pasugod pa ito? Malikot 19 Martyrs. Oo, gamiton man gihapon do Ponix. Ngaron. So, ambay na akon, pares mangyapon magiging one way do yung Tuting Reyes. Ay makaraging duwa ng dara yung Ponex. Wala na. Di karon lata sa... Di tala kang banda sa may angpoy nga ra. Oo. Di karon lata aging diretso dahil nandaig to. Okay. Tapos do problema pabikawan sa bilog man sir. Hay, di ba? Do ano nga nera ho? Pero kami nga mga isdaan, mga karniyan, una mata sa
ikato sa terminal. Do hindi mag-igo ang mga stalls, hay yari karon sa guwa. Okay. Tapos, kami sanda pagapaobra rin kaon it, andang Dati stall. natandaan ko. Okay. Sanda gapaobra andang stall karon. Sambilog pa, hay, libre ka kuno 3 months. Actually, 6 months na nga niro taon ni Mayor kaon eh. Kaso nag-doubt si Ma'am Gay. Nga 3 months siyang mana. Okay. Amana na to. So, kami, wa na kami ga-again, sir, sa andang pag-relocate kamon. Nagsuportawon yan kami, bisan na mo, nag-rebattle kami kanda, nagsuportawon kami. Pero amon niya tagid, ay do memorandum of agreement, itaon na kamon. Correct. Kasi ma-recall ko man dati kasi mo ng IB nga. Di karo yun sa may toting, sa may 19 martyrs kasi nawasan nga ro, no? I-relocate nga niro mga tricycle di karon kuno ay butangan nit mga papag, stall, no? Nga rong contractor mismo ro maobra di karon kuno mga butong-butong nga plastaran ninyo. Haturo una nga nabuo namon nga plano and then suddenly nagbag-o. No, ag nakita od sa that relocation area. Oh. No, di karon sa may San Lorenzo Drive, no, sa may Eastern Terminal, agatugot arong gina-insist kinyo nga igto ka mo mahalin. Opo. Nga uwa man ka mo na daga rito for site visit, kung Wagit. okay man baga sa number of vendors, kaya nga accommodate it relocation site nga ron, no? Sa engineering department man, in fairness, sa ginubra nanda, sa inanda may mga bagatian yun ro ibang mga negosyante, mga senior citizen ngon, nga manaba rong bubong, Opo. nga kung tagsigilak, grabe rong init, no? Opo. Agyero pa. So Oo, mga makaruyin agyero ba nga they did not take into consideration dong welfare, health, it mga negosyante, no? So, ano pa rong maging paabot nyo kay Mayor kato pag atubang na nakinyo nga wag gida na settle? Aside sa relocation. Agree kita sir ka amo nga ging ano pa kana in case makon nga kun matawa man niyo kami makon manami ag komportable nga relocation hay kailangan kita mako namon nga may ginahawakan kami nga assurance ag nga kasiguraduhan kita aron nga may una kami nga memorandum of agreement nga ginabuhitan beritin yat abaga makon tanan do aton nga paga-istoryahan ag kun ano aton gikasugtanan hay doon makon do aton nga niya nga pag-aanuhon doon, gamito man namon doon nga mga vendors, nga makasigurado man kami, nga rutan na namong mga kaibahan, na iwat bawigit baga, tanan makabalik. Doon gina, nabubuo ko ra punto ni Mrs. Tampus eh. Kasi without this memorandum of agreement, time will come, basi kung mag-disappear na lang kayo. No? But time will come, basi kung wawat akamot pwesto ro iba. No? Wawat at pwesto dahil pagbalik it, pagbukas it bagong Kalibo Public Market. No? Agarong magkaroon narito kung dahil it poder ay mga tawagan na karo kapitalista, no? Din dumasakit-sakit eh. Well, attorney, with what's happening, no, sa proseso nga may mga lapses, no, public hearing, blueprint, uwa man pagpakita kanda, no memorandum of agreement, tapos by hook or by crook, pahalinon sanda ito, kordonon, kasuhan sanda disobedient, pag di maghalin, imong gustong ipaabot, nagapamati, makaroon ng Kalibo Public Market, ro mga department head dito, LGU, I said ko, si Mayor, ito sa Hong Kong makaroon, agpamakawag, agal may Facebook live man kita, base kung makapamati man sanda, attorney. Oh, ay para ka akong mataanahay, simple ro problema, madaling isolve. Transparency yang. Come out with a memorandum of agreement and that memorandum of agreement, yan ang pag-usapan natin. Sa ngayon kasi, walang pinang-uumpisahan kung saan ba tayo nagkabali dito, kung saan ang mga lapses dito. We cannot point out eh. At saka hindi pwede yung, apparently, meron na bang ibang grupo na pumayag? Oh, yan ang mga parang divide and conquer yan eh. Divide and conquer policy in such a way na ito, okay na ito. Isa-isahin natin to. Para bang kuan ba? Bakit hindi na lang natin totality? O ilan bang vendors lahat? O
ganito, ano ang status ninyo? Kasi may mga vendors na may pwesto, may vendors na walang pwesto. I don't know. Pero more or less ganyan. Pero dapat spell out nila sa tao para alam ng ating mga kababayan yung nangyayari sa public market at lalo na sa mga vendors. Alam nila kung anong gawin. Hindi naman madaling kausapin itong mga vendors na ito eh. Pero kung halimbawa, verbal lang, ay usap-usap lang, ala yan. Kailangan talaga, ilagay natin sa kasulatan para makita natin. Kung meron tayong objection dyan, LGU, medyo hindi naman to patas, hindi fair. But you have to come out with a memorandum of agreement. And I know na nagbigay na ng sulat since January, nagsusulat na yung mga vendor sa local government unit. O, sagutin naman nila. At saka, the best way is to have a meeting and come out with a memorandum of agreement. Or, sila na gumawa ng memorandum of agreement, ipresenta nila sa tao and let the people comment on the memorandum of agreement. If it is fair, okay, ratify. If it is not fair, pilitin yung tao. Ganun dapat eh. Ganun dapat eh. Bakit ba itong memorandum of agreement na to ang hirap-hirap? Isa, dalawang araw, gawin natin 3 araw, upuan nyo yan, mga department head Tapos, o kung sino mga expert dyan, need nyo ng assistance nila. Yung mga tinatawag nyong, consultant. Patawag ninyo and then you come up with the memorandum of agreement, no? In favor of both parties. No, hindi lang para sa isa, para sa inyo lang at pagpamigos man rong abot sa mga negosyante. Pero it doesn't mean nga final rong ipagawa ka ginandang memorandum of agreement. So kinahangan na ninandaman nga i-present sa mga vendors, no? Kung okay man ba kung makatarungan man ba and then kaibahan yun din sa mga pungko with the vendors, no? Agrong LGU Kalibo. And then they meet halfway. Agod finally makapagawa sa that memorandum of agreement nga mga tao kakapantihan, no, sa mga vendors nga ra una sa may Kalibo public market. Kung tanawon tabi attorney sa atong mga bisita yan makaron, dugi na problema nanda is the relocation. Nakabuhay-buhay yun nga problema. Agron daya nga memorandum of agreement. Hindi yun galing naton ibutang di karon do pag walang bahala, no, sa andang nga mga concerns nga mga previous letters. The main reason nga naglapit gid katunda ro mga negosyante nga ra ay ro memorandum of agreement iplastar. Ag rural location area istoryahan man abi ninyo buang man abi rong sentimiento it mga vendors nga ra isandat abi turo magaplastar eh. Bukod at mga opisyalis nga ra mga department head nga ra kung manindahan man sanda, maagi malang man, o base kung sa mall man sa nagapanindahan, ro nagaplastar anarito, ro mga negosyante adlaw-adlaw. No, kung bukod nit convenient, sino malilisdan, siyempre mga negosyante, bukod at kamo nga mga department head, mga employees, no, nga nagakolekta kak buwis. Attorney? agree. Pero ang kwan pre is that for the local government unit, to start a project, dapat meron na silang studies, bigyan nilang tao. At the same time, it is incumbent upon them to come out with memorandum of agreement. Yun. Kayo ang mag-draft ang local government. Yeah. Hindi kami. Sila yung nasa Hindi ang vendors. Gawin nyo ang memorandum of agreement at ibigay nyo sa amin. Tingnan namin. At, of course, subject sa comment ng ating mga kasama whether it is fair or not. Yeah. So kung merong hindi pagkakaintindihan, edi pag-usapan ang issue na yon. For all we know, marami namang issue na nagkakasundo ang parties. Yeah. So bakit pa natin pag-uusapan yan? Nagkakasundo na tayo. Ang pag-uusapan na lang natin yung tinatawag nating irritants. Something that affect the situation naman ng mga vendors. So incumbent upon, dapat from the start, the local government should have come out with even a memorandum of agreement draft. Pero hindi naman kailangan
hindi naman kailangan yun na ang implement mo Yeah. because that is no longer democracy. That dictation na yan, Oo, dictatorial dictatorship na yan. oo. But you have to come out so that wag tayong paikot-ikot ng kwento natin Yeah. dito Pasa-pasa. para at least alam ng tao kung maayos ba ang ating patakbo sa local government. If our leaders really bite the ballot or they bite the leadership plan. So that is the point. Ang kwan is come out with a memorandum. Incumbent sa inyo yan para to inform the people. Karapatan ng taong malaman nila kung ano ang desisyon at kung ano ang gustong gawin ng local government. Hindi pwedeng pahuhulain nyo to. Kaya umabot na tayo sa Energy FM eh. Hindi na tayo umabot dyan. Kung naging kwan lang kayo, naging transparent, o ito na mangyayari, itong gagawin natin, ito, tapos ang problema. Hindi na abot sa media-media eh. Hindi na. Now, kung merong issue doon sa Memorandum of Agreement na irritants, yun ang ating plansahin. Di ba? Tapos ang problema. Doon na Wala dapat tayo. sa stage na yun eh. Mm. Eh dito parang wala pa lang eh. Wala pa nga tayo sa first ladder eh. Hindi pa nga nasasagot ang mga concern nila eh. No, wala pang inilabas na Memorandum of Agreement. Kasi mo ng IV. Yung sambilo pa namon council nga ginapangutan na sir. Hay di ba tagdayon niya nga area it tagdayon niya native products. Dagang tag sa nasunugan. Oo. Hay ulihi pa ron sir ginaubra. Okay. Kasi may iba pag itakunoron niya kontraktor. Phase by phase and may kanya-kanya ang contractor per Oo. phase, something like that. Kasi kami nag-request man kami sir, nag-propose man kami kanda nga kung maghalin gid man ay gasugot man kami phase by phase lang man kami. Kasi ulihi man gali do yun ubrahon eh. Yan dahil aro anda matabing hambal hay madya paspo jud tari karon mga ginabutang. Galing. Suro mga vendors nga di karon mismo gustay. Sandang pisto man na rin karon hay isuhud tanan dito sa public market. Di karon ay magiging private ano tay mao. Tapos naalala nyo, roandang palpak nga plano nga to nga rong second floor karo yon. Hay di karon ay temporarily ro iba nga mga vendors. Opo. In fact, do mga pwesto di kato, mga stall di kato, ginpandayan yun to eh. May gintunga-tunga gon ri kato, ginharangan yun ro hagdan, hindi makasakaan eh, ongoing construction sa ibabaw. No, gintunga-tunga, ano uman tuwa, uman tot naaw. Uwa. No, palpak kumanto. Kasi wa sanda nagasangguni kinyo, kung okay ba o hindi, kamot or nakaside o nasa palengke eh. Maagam sanda ko maagam, no? Kung may diploma o magna cum laude galing sanda na. Pero may mga sitwasyon ana nga mas dapat kung nakasayo dero mga una ana nung nakaka-experience adlaw-adlaw gudi magpalpak ng mga nagakaganabo. Hewa nga ni kamo ginapamati eh. No? Sa daya nga ra attorney no nga nagakaganabo minana mat abire. Bukod niya sa administrasyon ni Sukro nagtuhaw ron daya nga Kalibo Public Market nga bag-uhon. 3 administrasyon yun hinga nag-agi. No, kay William, kay Emerson, hasta makaroon kay Sukro, hindi matapos-tapos ng market nga ra. Kay William kato, rong relocation gin problema ay magkukontrahan sa politika. No, hindi ma-approve. No, aron nga gugta ngaron nga printed APMC, no? Kay same goes with kay Emerson. Ay patas Emerson man kato, wa pa man nimo kato nagano sa Tibyog, no? So wa man na aprobahero anda nga tong propose nga relocation area pati ron Toting Reyes nga ron gin object gid dati ron tapos ginsugot man dayon tag kay Sukron nga administrasyon kasi Tibyog na. May politika abi nga ano eh nga involved, no? Ani hindi won kita magpadayong pa sa pagpamulitika ro ato na takara ginahinyo. Hayro memorandum of agreement nga trabahuhunanda para araton nga mga vendors nga ra mabawasan yon anda nga pag stress adlaw-adlaw. So do you lang gid encourage naton kanda attorney? Mao gid ratong kwan. At the same time ay ika nga pending sa definite na gagawin, status quo muna. Status quo. Walang Movement. hindi magpayag, hindi magsabihin na di kasawan ka namot disobedience. Pero man sa na po kayo siya, kasuhan na mo kamo. Ay, basi maubos ro ka hadlok itawag sumukuyo lang pilang adlaw. You know, something like that.
Hindi magandang sabihin mo yan sa ating mga kababayan. Kung problema ay halin sa aton nga LGU. Unang-una, even na Pokesya, even the vendors, there should be a memorandum of agreement o kung anong dapat. I know, kanda, tuloy-tuloy ang meeting, tuloy-tuloy ang pag-uusap, pero walang in writing, hindi dokumentado. Sana Pokesya, ganun din. Kabinalik-balik ang sanda, istorya, wa man definite nga agreement o memorandum nga nakadraft. And as far as I'm concerned, kung ako ang tanungin, ikaw ang LGU, ikaw ang gumawa ng memorandum of agreement, ibigay mo sa tao. Vendors at saka na Pokesya, ibigay nyo sa tao ang memorandum of agreement. Hindi naman siguro tama, attorney, na ang magiging reason nila is hindi pa kami makagawa ng memorandum agreement kasi hindi pa naggawa yung building. They can come out with a memorandum of agreement kahit draft, temporary. Yeah. Hindi pa yan finalize eh. A memorandum of agreement which is transition, para at least may alam lang tao kung ano ang gagawin, hindi nangangapa. Kasi kung isang politiko kausap, iba naman ang version, iba naman ang version ng isa. Depende sa political affiliation eh. Hindi kalkuhan na yan. Ayun nga, mahirap. Nakukonfuse ang tao, nahihirapan. Ay, mahirap. Baka umabot na naman Nahihirapan yung tao dahil sa politika eh. Baka umabot na naman ng 2025 at mag-ibang administrasyon, mag-iba na naman ang ihip ng hangin. Sana, mag-iba na. Ayun ang... Magpapasiro na naman ng problema Ay, nila. na natin, wala namang nangyayari eh. Ilang taon na, overstaying na yan eh. Ayun, Minimal. magpapasiro na naman ng problema Bullshit. nila. Ay. Yes, kasi mo ng Ivy. Do akong kunta sir pag ginapangutan na. Like for example, do yung private mall, Juliana. Julianas. Ay ging discuss sabi namon doon una kay engineer sinon Amalia. Oo. Francisco. Oo, na haman ging sugtan nandang mag-operate doon nga uwa building permit. Agale. Yes po. Uso rin niya sa Kalibo. Ay hambay ko kung amon nyo bagay makon magpaobra kamit bagay ay napupundo among bagay kung what building permit Yan. haman do yun Biskang pakuray kaya nga ni. oo haman do yun makon nag-operate. Pare, sandali, pare Jopel. Alam mo yan? Ha? Paggawa ka ng building, walang building permit. That is a dereliction of duty of a local government unit officers. Yeah. Pwede silang kasuhan sa ombudsman. Bakit pinabayaan mo yan? Obligasyon mo yan. RA 319. Anti-graft and corrupt practices. Kapabayaan yan. So yan ang sinasabi ko sa ating mga kasimanwa. Any construction without permit from the local government, pwede niyong i-question ng local government because they are mandated by law. Mandated sila na mag-regulate, mag-issue ng building permit. Pag hindi mo ginawa yan, impliedly, pinapayagan mo yan. And if that can be proven, that is a ground for ombudsman, graft and corruption. Naka-undertaking, abi ko ano, wabi ako kaintindi, pero naka-undertaking daw. Within 90 days ko no, ay ginapapakumply randa nga mga Okay. papel. Agod ma-releasean ko no sa ng building permit. Oh. Pero operated Pero operated yung taimaw. Ga-operate yung taimaw. ay doon pero sa bilog sir nga kontra How pag stupid. it mga vendors. How stupid. Kasi ito kami sa mga yo agsanda na siyempre Sa magapit. sanda tarag tunan no naron din ano na yon. Stupid aron pinapakumplay pa lang sila sa building permit, nag-ooperate na sila ha kung minatodro na. Wala. Mawat ana ko gambag buhat kita gambag pinuril dia minatod ta na. Dahil doon sir among ging discuss ito tag nag-meeting kami. Kung may minutes and daron sir kung naron dapat nakabutang. Dapat may minutes. Operated ito sir. Nakabakaw na ko ito. Ayaw ko na July 25? Nakabakaw na ko July ito. 25. Operational na. Kahayag-hayag gani, mag-alas 5, aga-aga, mag-agi ako na. Kahayag-hayag. Kita mo ron, pero nagiging, you know what, naging practice na yun sa Kalibo. Oo. Given certain time to comply, sige lang, operate lang kayo until ma-comply ninyo. Doon na nagiging practice, attorney. Kapin sa mga bag-o nga ra. May mga bag-o nga ni attorney man, no, additional revelation, may mga bag-o nga mga business establishment raya,
nga doon naging problema rong pag-approve or pag-release it building permit dahil sa other requirements na nagapangayo at pampadulas do iba nga naga-process Awa ko sayod munisipyo. karon. Yeah, kung isang At adlaw least, ko ang nakaistorya. kung may istorya ka. O kaya doon, kaya nabubuhayan ng Mabigat building yan. permit. Mabigat yan. Eh, So, dapat the repasuhin punto ito, is, tara. the Constitution states na we are a rule of law and not of men. And just because you are an officer of a certain portion of the territory May of the sarili ka Philippines, ng batas. gagawin mo na yung rule of men mo. You should follow the law. No one And is the above law the applies to all, otherwise, none at all. None at all. Huwag na tayo magbatas-batas kung di naman susundin. Ano ba yan? Ayusin nyo lang takbo nyo. At mahirap. Nagkakaroon tayo ng confusion Okay. dito sa mga Attorney, andito yung mga bisita natin. No? Since they submitted a letter already received by the LGU Calibo, no? Dated August 15. So, what's next? Ang akin lang dyan, pare, sa status quo muna. Huwag silang gagalaw. And I don't want anything harassment of that sort. Disobedience of that sort. Wala namang batas ng disobedience sa tao. Kung hindi ka susunod, meron, kung police siguro, disobedience or kung against the local police. Pero dito, hindi ako, ano ba't disobedience na yan? Parang pag-aralan ko pa yan. Tangina, point is, Baka maglalagay. baka silang disobedient! Baka silang disobedient! Because they are disobedient to the rule of law. Dahil it is always incumbent upon them na bigyan nila ng Kasi manong buwa Ivy. ang tao. Para Sir, transparent. ay paano, bimana sir, kung ikordon nyo, tanan na kami sa September 8. Ay, ako bahala. Kung ikaw, Huwag na nadlo ka na karon. Thank you, sir. Basta ako, kasahid ako, buko man ako't maagam. School bukol man nga niya ako eh. Pero kasayod anak ko, kung ano ro, tama, agrobukon. Pag ginawa ng dayan, at apektado ro tawo, butangan ko sa kaso sa Commission on Human Rights, agud gwapo gitsanda, permission da sa newspaper, ag sa ombudsman. okay. Nahadlo ka, sir, makahando mga vendors. Ayaw, kamot kadlok. Dahil, siyempre, magapit lang ng September 8 eh. Sanda mismo nagambay, di ba? Sa radyo mismo ni Ma'am Giging ambay, by hook or by crook, Kita September mo. 8 is ikordon. Oh, bayok or by crook, kakasuhan ko rin kayo. Kita Ganun mo lang. attorney, no? Tingnan natin. Oh. Challenge yan. Huwag niyong kunin yung tao, huwag niyong gipitin. So, wait tayo kung ano yung magiging response dun sa letter ninyo. No? Mauuna naman siguro yung response ng LGU sa letter nila bago yung September 8. No? So, ayun na lang. Isa-isahin na lang natin. Wait tayo sa response nila kung magka-come up ba sila with MOA, no, o ipa-delay na naman nila, o kung wala na naman silang response, usapin natin sa attorney. Okay. So, kasi Manong Rosalie, may gusto ka pang ipaabot? Gapasalamat gid ako abo makaon gabigid sa presensya ni Attorney Axel nga ana gid kami gintawat oras nga diretso gid imo ya kamon nga makipag-atubang ang makasuggest ang tao kamon dugang kabasko gid among mabuot ag kabasko gid amon nga tinutuyo nga sa tama lamang ra amon nga nga ginaubra para sa akon nga mga kaibahan sa Calibo Public Market para gid sa kadagayaan da nga mga vendors na akon nga makaibahan tungod wa man ako naila nga kun wat may magtindog kay paalin lang kami paalin lang ro among nga kinamatarong paalin lang ro amon nga mga inunga ra ang pamilya nga ikaw malang ginahalin do among mga kinabuhian. Halin paro sa among mga ginikanan yan ni. Kapasalamat man ako nga hatawan man manami kami makaron nga kataway sa among piniino nga tama taro amon nga nga gina paglaban agra amon nga tinutuyo para sa kadagayaan. Agabi kay mo Attorney Axel salamat gid nga abo nga gintawa mo kami makaron na kami wa kami kay nakaintindi kung ano ro tama ag saga sa among nga ginalaban nakita namon nasaira namon nga wa tagali kamon nung may problema
kaya kimo man kay bahang kasi Manuang Jofel salamat man sa oras makaron nga gintawan mo kami gid kay gayunan ang makaambag sa kahanginan ang makapaabot sa mga pumuyo it bilog nga akano nga makapamati makaron kamon. Salamat gid abo. Thank you so much, kasi Manong Rosalie, kasi Manong Ivy. Pasalamat gid ako sa Ginoo nga gintawan kami sa bilog nga tawo nga ginapaagi nga imo no nag-usay paraan para makakita kami sa bilog nga tawo nga sukol sa public market. Ag makarangan na sayran nyo namon nga may right kami ay siguro ay gabas kog man namong buot. Ag siguro do Ginoo man ang tao gyapon kamon idea nga makontak gid namon si Attorney Axel nga imo ro ging tao kamon niya guide niya magtindog gid sa tindahan. Ag iya sa Energy FM gapasalamat man kami dahil inyo gid kaming gimbaton aging inyo gid kami nga ging tawan man kayag sa amon nga problema nga ra. Yes, anytime. No, basta sa mga makrayang nga concerned, open gidong Energy FM nga magbaton kinyo. Attorney, imong message? O sa atong mga kasimanwa, may dayan nga agahon kinyo tanan. Hindi ko makasairan, pero the rule of law must always prevail in Aklan. Hindi pwede yung to be a good leader, madaling maging leader but to be a good leader of Aklan, to protect the rights and interests of all the Aklanons, you should know how to bite the bullet. Bite the bullet, ibig sabihin gumawa ka ng desisyon na fair and just lahat. Disregard mo lahat, basta sa kamagayran abo nga ka majority. So, you have to bite the bullet sa paggawa ng desisyon. Do not bite the litchi plan. Litchi plan yan. So, yan ang sinasabi ko. Dinadaan ko lang yan sa joke. But you have to be decisive. You have to have resolve para mabuligan muro mga Akyanon. Hindi pwedeng madancing-dancing lang dyan. At kung ano-ano. You have to fight. Fight for the right of the people. Attorney, thank you so much. Thank you so much kasi unang Ivy, kasi unang Rosalie, sa iba pa natin yung mga ibahan niya makaroon sa broadcast center. No? Thank you so much. And rong stasyon, rest assured, open anytime nga kinahangan ninyo ruamon nga bulig. Okay? Para sa mga vendors nato na nasa may Kalibo Public Market. And Attorney, wait for a while. Mabuhay daw nagkita. Thank you so much, mga kasimanwa. Thank you. Crime and justice. Crime and justice. Alas 9:12 na mga kasimanwa. Tani kita di karaya sa ato niya panerbisyo publiko magkaroon nga adlaw kada Lunes. Bago ako magtako pa ako na yung importanteng reminder pa dugang ng life extension. May libreng consultation Monday to Saturday 9 a.m. to 3 p.m. Pwede man mag-text kung kinangan nyo appointment para sa inyong check-up. Mag-text gamang sa 0917-3181-194. Agroaton pagid nga recap. Pasensya gid medyo na late konti. Mga 1 oras ma lang. Pero pag-recap natin, abo naghugat-hugat. Basi kung may kubrahon sanda, resulta in small town lottery for Aklan yesterday, August 25. Results at 2 p.m. and 7 p.m. draw. Una kita sa 2 p.m. draw, dahil ka nga recap atod kato ni taton nga partner. Rung sulumenteg lihitimo nga may buyutit STL for Aklan. Rung Great Lion Gaming Ventures Incorporated. Sa alas 2 itapon nga draw kahapon, hararong resulta in exact order. Number 28 and number 39. 28 ag 39. Sa alas 7 na gabi mat-anang draw kabi. Haraman ron naging resulta in exact order man sa gihapon. Number 3 and number 30. 3 ag 30. Congratulations mga kasimanwa. Again, recap atod kato ni daton nga partner rong sulumenteg lihitimo nga may buyutit STL for Aklan rong Great Lion Gaming Ventures Incorporated.
Salamat sa aton mga suki nga mga tagpangamati. Tomorrow again, same time only here sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Sa aton nga mga ningin na kaagbay sa pagkatod balita sa Kite Patrol, ginaman na tamon ka nga navigator kasi maluang Jerome Lastimosa. Sa first part, magkaroon Lunes sa programang Prangkahan. Ginplastar nga mga report aton kara nga mga Energy Patrol reporter kasi maluang Mary Joy de la Cruz Melgar. Kasi maluang Jeneline Gano. And the Good Vibes Man kasi maluang Malbert Dalida. Sa second part, rong lunisan naton nga edisyon Crime and Justice with attorney Axel Gonzalez. Sa News Department kasi manwang Kensley Braulio. Ako man nga co-pilot sa technical side, Chief Noriel Pastrana. Kabilugan nga puwersa, sandatahang lakasit Energy FM Kalibo sa overall supervision. Amon karang pinalanggang CEO and the KBP Aklan Chairman kasi manwang Apol Zaraspe III. Patas ang may tagipuson nga pagpanerbisyo publiko. This is your certified cool guy in charge. Kasimanwang Jofel Perucho Magpusaw po. It Energy FM Kalibo. Kasimanwa ko. Palangga ko. Prangkahan. Prangkahan.